Alam niyo ba mga anak ng Diyos, yan ay maling kagawian ng mga tao. Na para bagang pagmayaman ka, may kaya ka, kumilos ka, nang higit pa sa tao. Yung buhay mo, kumbaga, para kang Panginoon nila. Alam niyo po, mga anak ng Diyos, hindi dapat maging ganon tayo. Hindi material ang basihan ng pagkatao natin. Hindi ang karunungan ang basihan ng pagkatao natin. Ang salita ng Diyos ang ating basihan, mga kapatid. Hindi po ba mga anak ng Diyos, ito yung naging pamantayan ng sanlibutan? Kaya may mga Kristiyano, na bagamat Kristiyano sila, tingnan mo lang yung mga anak nila, mga mukhang loko na eh. Diba? Tingnan mo lang, kilos lang, kasi nakikita sa mukha, i-develop na mukha. Mukhang bugoy-bugoy itong batang to. Hindi ka magkakamali, mamaya, talagang bugoy talaga. Talungin mo yung mga magulang niyan, mga untouchable din. Ba? Alam niyo po, mga anak ng Diyos, dapat ang ating mga anak ay palakihin natin sa kalooban ng Panginoon. Na may takot, may pagmamahal, may pagrespeto sa kapwa. Kahit ba ang ano ang estado natin sa lipunan, matyaman man tayo, kahit pinag-aralan naman tayo, ituro natin ng tama ang salita ng Diyos. Ito po ang ating maging pamantayan. Hindi yung lifestyle natin sa sanglibutan ito. Hindi kung ano ang ating antas sa lipunan. Kung ano ang ating kalagayan sa harap ng Panginoon. Iyon ang ating gawing standard sa buhay natin araw-araw. Pag mayaman ka, turuan mo pa rin ang anak mo ng tama sa salita ng Diyos. Upang hindi siya bumubulay sa kalooban ng Panginoon. So mga kapatid, ang Moab ay type ng denominational church. Ang Moab, mga kapatid, ay isang bansa that served the same God that Israel served. Parehong Jehovah ang pinaglilingkuran nila. Sapagkat ang Moab ay anak ni Lot sa kanyang anak na babae. Amen? At si Lot ay pamangkin ni Abraham. Kung tutuusin, magkamag-anak sila. Ang Israel at ang Moab ay magkamag-anak. But church, ang Moab was originally started sa maling paraan. Sapagkat si Moab ay anak ni Lot sa kanyang anak. Sa pasimula pa lang ay nagsimula si Moab sa maling pasimula. So nakikita niyo ba mga kapatid? Bagamat naglilingkod si Moab sa Diyos, pero hindi siya kalulugdan ng Diyos. Bakit? Sapagkat siya ay nagsimula sa mali. Nagsimula siya sa mali, mga kapatid. Si Moab, anak ni Lot sa kanyang anak na babae, at siya ang founder ng bansa, si Moab. At alam niyo ba, ang Moab ay isang organized na bansa? Marami siyang celebrities. Mga celebrities, mga kapatid. Mga tanyag at kilalang mga tao. Marami si Moab. At ang Israel ay binhi ni Abraham. Hindi siya anak ni Lot. Ang Israel ay nanggaling kay Isaac, kay Jacob, kay Abraham. Ang 12 tribes, then later on, tinawag na Israel. Bakit? Sapagkat si Jacob ay nakipagbuno sa Diyos at siya ay nagtagumpay. Si Moab ay type ng organized church sa ating panahon. And you know, church, ang organized church, ang great enemy
ng spiritual church sa ating panahon. Maraming nakalaban ng Israel, mga kapatid, sa kanilang panahon. Pero alam niyo ba, ang Moab, ang great enemy ng Israel. At ang Moab ay ang organized church sa ating panahon. Later on, ang mga organized church na ito, mga kapatid, mapuform sila o na-form na sila sa tinatawag na Confederation of Churches. Confederation of Churches. Nandiyan ang NCC, National Council of Churches, World Council of Churches, at ito rin ay tinatawag na ecumenism. Ecumenism. Na ibig sabihin ng ecumenical movement, the inhabitant of this world. At alam niyo po, mga kapatid, nais nila na ang mga organized church na ito ay ma-form as a one world, one church. At malapit nang matupad ang Revelation chapter 13 na yung tinatawag na image of the beast. Mapuform sila at matutupad ang katuparan ng image of the beast. Aware ba kayo sa image of the beast, mga kapatid? Ang image of the beast ay ang confederation o formation ng mga churches sa ating panahon. At sila po ay mag-a-anniversary sa ang ecumenical, mga kapatid, no? Ang ecumenical movement ay mag-a-anniversary ng 100 years. Diba? At ang World Council of Churches naman ay natatag noong 1948. So mga kapatid, aware pa kayo sa nangyayari sa ating panahon? Ang mundong ito ay napakarami mga celebrities. Nakuha niyo ba? Sino ang umahanga sa mga celebrities? Kamuhian niyan, mga kapatid. Alam niyo ba, walang celebrities na tanyag at kilala sa mundo na hindi siya kampol ng demonyo. Bakit si Michael Jackson ay pinatay? Alam niyo ba ang katotohanan? Si Michael Jackson ay ginamit ng mga secret society. Alam niyo ba mga secret society? Yung mga Illuminati. Illuminati. Yan ay merong miyembro na 6 million sa buong mundo. 6 million, puro sila mga lalaki. Ang Illuminati, mga kapatid, ay mga grupo ito ng mga secret society. Ang karamihan sa kanila ay nakaupo sa pwesto ng gobyerno, may hawak na malalaking negosyo. Sila ay mga makapangyarihang mga tao. At ang secret society ito, mga kapatid, na Illuminati, ay isa ito sa mga sangay ng RCC. Nakuha niyo ba? At sila din ang may pakana ng one world, one church. Sila yung mga sumusubaybay ng mga world event. One world, one church. At ang grupong ito, mga kapatid, ay naglilingkod para kay Satanas. Para kay Satanas. Alam niyo po, ang Illuminati ay gumagawa para kay Satan. At meron silang philosophy. Alam niyo ba ang philosophy nila, mga kapatid? Si Eva at si Adan ay nabihag sa Garden of Eden. Sila ay bihag sa Garden of Eden.